Is it because babae ka rin ang asawa ko? Kabit ka ba ni Ramir? Excuse me? Hindi ako kabit ng asawa mo. Then what are you doing here? Well, if you just let me explain. Yes, kilala ko ang asawa mo decades ago. And then? Well, to tell you honestly, decades na kami huling nagkita. And all of a sudden, gusto niya akong makausap about something. Hindi ko alam, maybe it's about a court case or something. Tapos ayun, bigla kaming accidentally nagkita sa korte. Recently, bigla kayo nagkita. What did he tell you? Well, he was about to tell me something, tapos bigla siyang inimatay. At ito na nga, nandito siya sa ospital. I got concerned. Bakit? Meron ka bang alam na dapat ko pang sabihin sa'yo? Attorney Meredith, anong ginagawa niyo dito? Why are you here, Attorney Lilet Matias? Pagkakilala kayo? Attorney Matias used to work for us. Naging katulong namin siya at naging scholar din ang asawa ko. Hanggang sa nakagraduate siya ng first course niya at biglang umalis ng bahay. I see. Well, again, I'm sorry about your husband and I hope he gets well soon. Ako naman kailangan ng pumunta sa kliyente ko. Kaya't excuse me. Kilala niyo si Attorney Meredith? Ngayon lang. At ikaw, bakit ka nandito? Di ba sabi ko sa'yo na huwag mo nang papakita yung pagmumukha mo dito? Kailangan pa ba nakalad ka rin kita palabas para nang umalis ka? Ma'am, gusto ko lang naman bisitahin si Sir Ramir para kamustahin yung lagay niya eh. Hindi namin kailangan ng isang dangkal lang ng height na tulad mo na bumisita sa kanya dito. Gusto mo makarinig ng totoo? Alam mo, Nunu sa punso, mas kailangan bantayan mo yung sarili mo. Paano kung meron na lang aso na pag-alagala na bigla na lang pumasok dito, tapos sabulin ka? Paano kung lapain ka? Ma'am, pagbigyan niyo na po ako, please. Kahit nandito na lang po ako sa labas. Ayoko. Pwede ba? Umalis ka na. Sige na, umalis ka na. Alis. Alis ka na. Umalis ka na kasi. Alis na. Alis na. Ano ba? Gusto mo, tatawag ako ng guardia dyan sa labas? Umalis ka na. Umalis ka na, sabi. Alis na. Alis. Alis na, Lilet. Umalis ka dito. Excuse me po. Kayo po yung nurse ng ni Sir Ramir Engano, di ba? Kayo yung nagdala sa kanya dito, di ba? May malaking pabor sana akong hihingin sa inyo. Nahihirapan ako kasi akong makadalaw dito. Baka ho, pwedeng makahingi lang ng update tungkol sa kalagayan niya. Ma-appreciate ko ho talaga. Bakit hindi na lang ho kayo kumuha ng update sa pamilya niya? Nandito po ang wife niya, baka gusto niyo makausap. Hindi niyo pwedeng malaman eh. Nurse Marie, nakikiusap ako sa'yo. Baka pwede naman ho na pagbigyan niyo yung hinihiling ko. Tatanawin ko talagang malaking utang na loob ko mapagbigyan mo ko. Pero ma'am, bakit? Kailangan ko lang kasi malaman kung anong kalagayan ng tatay ko eh. Kahit nabawal ho kong lumapit sa kanya.
It was a mistake for me to go to the hospital to see Ramir. I don't understand why I'm so desperate to find out why he wants to talk to me. And you even met the wife. That was so awkward. Ang kapal talaga ng mukha ng babae mo. Pumunta pa talaga siya dito. At harap-harapan pa niya akong pinagsisinungalingan. Kano ba talaga mga kabit? Wala na silang natirang kahiyan sa kanilang mga sarili. Talagang pumunta pa siya dito para bisitahin ka. Ano bang gusto niya mangyari? That is the first and the last. Ayoko nang mangyari yun. Hindi ko nagagawin yun because I felt so awkward. Parang may mali. Ang feeling ko, ako yung mistress ng isang taong in coma. Bakit mo ba kasi siya hinanap ulit? Gusto mo pa rin ba sa inyong dalawang pagsamahin ng bastarda mo? Gusto mo rin siya makasama ulit? Alam ko, she's going to take you away from me. But I won't let that happen. Hindi naman ako yung kabit. Wala namang namagitan sa amin. Why do I feel like this? Dahil may anak kayo. Ipapakita ko sa babaeng yun kung saan siya nararapat. Magigising ka na akong katabi mo. Nakamilitrix yung iyong makakasama. But that's the only thing I know why you acted this way. But you know you shouldn't feel guilty because you're not in a relationship with him and you're not the mistress. Magigising ka at gagawin ko ang lahat para makalimutan mo na yung bastarda mo. Pati yung ina niyang kapit mo! Isip ko lang po, maigi po na tumistigo si Langgay kasi siya po yung eyewitness sa aksidente. Hindi ako papayag na tumistigo silang gay. Early in our marriage, my husband cheated us. So what if naanak niya yung babaeng yun? Tapos hindi lang nila sinasabi sa akin yung babae niyang home record. Wala siyang karapatan sakta ng anak ko. Lalo pat hindi naman pala totoo ang kasal nila. Naniloko lang ni Carding si Langgay para sa pera. Objection, Your Honor. Relevance and prejudicial. This has nothing to do with our case, which is murder, Your Honor. Attorney Matias, focus on the case. Kailangan mo itong malaman. Si Aling Chato. Bakit? Anong nangyari kay Nanay Chato? Ang sabi niya sa akin, gusto niya magpalit ng bagong counsel. Ano?